Ngayon, sinasabi ni Nick Fuentes na lilipat na siya ng panig dahil sa sobrang kabobohan ng bagong right-wing na kilusa na ito. Baba na talaga ng IQ nila. Panurin natin ang nangyayari. Ako mismo, lilipat na talaga ako ng panig. Hindi ganon. Lilipat talaga ako ng panig. Hindi ganon, hindi sa pagiging bakla. Yun ang gusto kong sabihin. Lilipat ning panig. Sasama na ako sa kanila. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Nakita ko si Jake Shields na yon. Para na yon, alam ko na kung ano ang nararamdaman ng mga itim. Ngayon, alam ko na kung ano ang nararamdaman ni Thomas Sowell na maging kaparehong species ni George Floyd. Pinapanood ko si Jake Shields na nakasuot ng baliktad na sombrero at malaki ang mga tenga. Nakaupo siya, nagtatanong kung bakit ibinigay ng mga Pranses ang Statue of Liberty. Bakit nila ginawa yon? Parang may kinalaman na yon sa mga Hudyo. Statue of Lib, Pirates of the Caribbean. Plano ng mga Hudyo. Statue of Liberty. Plano ng mga Hudyo. Minecraft na pelikula. Jack Black. Alam mo ba Hudyo siya? Ano naman? Yun ang punto. Tama siya. At ayokong amining tama si Nick Fuentes. Pero kung magagalit ka sa tao, sana may dahilan ka. Pero sobrang katawa-tawa na ng mga conspiracy theory na maganda pa nga para sa mga Hudyo kasi pinapakita lang nito kung gaano kakatawa-tawa ang mga conspiracy theory na yon. Alam mo, si Nick Fuentes ay isang delikadong uri ng taong galit sa mga Hudyo. Isang delikadong uri ng anti-Zionist dahil matalino siya at kadalasan may lohika ang mga argumento niya kahit na matindi ang hindi ko pagsang-ayon sa kanya at sa tingin ko mali ang mismong batayan nito. Pero kapag may mga tanga tulad ni Dan Bilzerian o Jake Shields na nagkakalat ng ganitong kwento, tulad ng, hindi mo ba alam na untog ko ang daliri ko sa paa kaninang umaga dahil binomba ng Israel ang Gaza? Nakakapagod, nakakatawa, at pinapakita lang kung gaano katanga ang mga taong ito. Lava chicken? Ibig kong sabihin, seryoso ba? Kaya magpapalit na ako, sasali na ako sa kanila, alam mo. Baka may alam sila na hindi natin alam kung sila ang namumuno. Kung ganun sila kagaling, baka panahon na para lumipat ng panid. Baka panahon na para tigilan ang pagkainggit at itanong, ano ba meron sa mga taong ito na kahit maliit at inuusig ay patuloy pa ring nagtatagumpay sa lahat ng kanilang ginagawa? Baka may kakaiba talaga sa kanila at dapat nating matutunan mula sa kanila kaysa kamuhian sila dahil di natin naabot ang kanilang tagumpay. Hindi ako naniniwala na kontrolado ng mga Hudyo ang media. Kita mo kung gaano sila kamuhian ng media. At hindi ko rin iniisip na kontrolado ng mga Hudyo ang lahat ng bagay. Pero naniniwala ako na may kakayahan talaga ang mga Hudyo na magtagumpay sa mga bagay-bagay kahit na maraming hadlang laban sa kanila. At yan ay isang bagay na dapat pag-aralan ng mga tao imbes na kamuhian. Kung totoo ang sinasabi mo, ang Estatwa ng Kalayaan, ang mga pirata ng Caribbean, ang Republika ng Olanda, si Jack Black, ang Federal Reserve. Kung totoo ang sabi mo, siguro panahon na para sumali na lang kaysa labanan sila. Sino pa ba ang makakatalo sa kanila? Ang ating sabog-sabog na grupo ng mga UFC fighter, babaeng komedyante at peking profesional na sugarol. Pare, kung sila ang master ng universo, kaya mag-remote viewing, kontrolado ang bagyo sa Saturn at pandaigdigang pananalapi, sino pa makakatalo sa kanila? Jake Shields at Dan Bilzerian? Kalokohan! Siguro si Anna Kasparian ang magtatagumpay talunin ang malaking masamang kontrol ng lahat. Mas tanga ba sina Tweedledee at Tweedledum? Kung ganyan ang kasama natin pare, sa imperyo na lang ako sasali. Magiging stormtrooper na lang ako, putang ina. Sige, balik tayo. Sa tingin ko, nararamdaman niya rin ang nararamdaman ng marami na parang, Diyos ko, gaano pa kababa ang mararating ng talino mo? At ang Dumb and Dumber, sa tingin ko, ay siguro ang pinakamagandang paglalarawan na narinig ko tungkol kina Dan Bilzerian at Jake Shields dahil sila talaga, sa totoo lang, ang pinakabobo sa mga bobo. Humabot na talaga sa punto. Alam mo, si Jake Shields, sinasabi niyang suportado niya ang Federal Reserve. Pasensya na talaga. Ilang beses ka bang nasuntok sa ulo bago ka natuto ng kahit isang bagay tungkol sa patakarang pananalapi? Nabasa mo na ba ang Pera at Kredito ni Ludwig von Mises? Sa tingin ko, hindi pa.
Pwede ko bang sabihin na sa totoo lang, mas magiging maayos ang mundo kung tinitingnan lang ng mga tao si Nick Fuentes bilang parang isang baliw na komedyante kaysa sa isang taong may totoong political na punto. Nakakatawa lang siya, sobrang nakakatawa niya. Isa siyang masamang tao pagdating sa mga totoong pinaniniwalaan niya. Pero kung paano niya binubuo ang mga argumento niya ay isang bagay na, sa totoo lang, naniniwala akong pag-aaralan ng mga tao sa kasaysayan para maintindihan kung paano niya nagagawang kunin ang mga argumento at manipulahin ang mga ito sa paraang madaling tanggapin. Na kahit ang isang tulad ko na lubos na hindi sumasang-ayon sa taong ito at iniisip na siya ay kasuklam-suklam at masama, ay talagang na-e-enjoy siyang panuurin ay isang pambihirang bagay. Mas malaki ang problema kina Nick Fuentes kaysa kina Dan Bilzerian at Jake Shields. Dahil sina Jake Shields puro pahayag lang na nagpapakaba sa tao, pero kalokohan lang yon. May kakaiba kay Nick na nagagawang magustuhan talaga ng mga tao na pakinggan siya. At yan ang delikado dahil mukha siyang luhikal at matalino. At matalino ang sinasabi niya rito. Kung sila nga ang may kontrol sa mundo, baka dapat sumama na lang tayo sa kanila. Mga tanga ang mga taong ito. At pabago-bago siya ng isip. Palipat-lipat siya ng opinyon mula dito, tapos doon, tapos dito ulit. Hindi mo alam kung saan siya tumatayo, pero lagi kang nadadala ng agos kasama siya. Parang dinadala niya ang mga tao sa biyahe na di nila alam ang pupuntahan at hindi na sila nag-iisip para sa sarili nila. Napakahusay ng talento niya. Aminin mo yon. Nakakatawa rin siya habang ginagawa yon. Sa tingin ko, hindi. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang general at partial equilibrium? Sa tingin ko, hindi. Kaya, alam mo, saang punto ba ng karera mo na palaging nabububog ang ulo mo, naging eksperto ka sa patakaran sa pananalapi? Ako! Basta! Kung ibang tao, tulad ni David Friedman, anak ni Milton Friedman, ang nagsabi nun sa akin, okay lang. Alam mo yon, mas marami kang alam kaysa sa akin. Nire-respeto kita. Para may lalaki na hindi maisara ang bibig kasi dun siya humihinga. Literal, nakaupo lang siya roon na nakabuka ang bibig habang humihinga. Parang unggoy ang itsura. Tapos siya pa magsasabi na di mo pwedeng punahin ang Federal Reserve o iba pa. Parang, bro! Manatili ka lang sa lugar mo. Nandyan ka para harangin ang mga gwardiya ng Turning Point USA. Yan lang ang dahilan ng pagkapwesto mo doon. Sig! Para namang awa mo na, sobra na talaga. Matagal ko na itong gustong sabihin pero kailangan naming maging mabait. Ganon ako, kabait. Matagal ko nang tinatago ito. Sinasabi ng iba ng masama ako, pero pakiramdam ko, mabait ako. Kailangan naming pagbigyan ng ideya na may isang tao na ibig kong sabihin literal na may pinsala sa utak ang magsasabi sa atin ng kahit ano tungkol sa politika. Parang may pinsala talaga siya sa utak. Parang kailangan niya ng brain scan. Kailangan ng taong ito ng medical na atensyon. Ibig kong sabihin, kung ikaw sa normal na sitwasyon, Nakikita mo ba kung paano siya parang dapat siguro akong tumigil ngayon? Oh, hindi. May gusto pa akong sabihin. Dapat siguro akong tumigil ngayon. May gusto pa akong sabihin. Tingnan natin kung ano pang sasabihin niya. kung di mo alam na legendaryong mandirigma siya at nakita mo lang siyang sumisigaw sa bus stop tungkol sa mga Hudyo, siguradong tatawag ka ng ambulansya. Bibigyan mo siya ng sobriety test. Ilalagay ang kamay sa balikat niya at tatanungin kung anong araw at sino ang presidente. Alam mo, itong problema, di ba? Para sa akin, literal na kahit sino na naniniwala sa mga conspiracy theory na ganito o kahit ano na katulad nito, mga taong tulad ni Nick Fuentes, lahat sila ay kulang sa kakayahan sa pag-iisip. Lahat sila. Ang problema, si Jake Shields ay parang tumutulong pa dahil sa nakakatawang itsura at sinasabi niya, mukha siyang may problema kaya di mo siya dapat seryosohin. Pero si Nick Fuentes, siya ang totoong problema dahil pwede mo siyang seryosohin at pinagkakatiwalaan mo ang opinyon niya. Kahit alam nating masama at nakakainis ang sinasabi niya, sobrang nakaka-interest at nakakaaliw pa rin siyang pakinggan. At lohikal siya kung paano niya ipinapaliwanag ang mga argumento niya, nakakaiba kumpara sa ibang tao. Kaya't mas delikado siyang kalaban, pero mas nakakainganyo rin. Imbes na gamitin sa tama, inuubos lang natin ang oras sa taong ito na parang matalino sa debat. Pupunta ba siya sa Oxford? Hindi nila ginawa yon kina Hassan at Cenk Uygur. Pupunta ba si Jake sa Oxford para makipag-debate sa mga issue mayon? Tingnan natin. Paksa A, patakarang pananalapi. Paksa B, kasaysayan ng Israel sa gitnang silangan. Parang idiocracy na talaga. Sobrang OA na.
May UFC octagon sa White House. Eksperto daw sa politika tong taong to. Congressista Bilzerian. Diyos, tulungan mo kami. Bro, Yahweh, sana naririnig mo kami. Pakiusap, wasakin mo si Amalek. Hindi talaga. Biro lang yon. Pero parang, bro, baka may punto sila. Pwede ko lang bang sabihin, gaya ng paulit-ulit kong sinabi, naniniwala talaga ako na ang nakikita natin ay palatandaan ng mas malaki pang problema sa lipunan. Yung katotohanan na may mga taong nakikinig pa rin sa mga halatang walang kahit basic na intellectual na consistency. At ituring silang mga autoridad o mga taong dapat mapasok sa gobyerno para ipinapakita lang talaga kung gaano kagulo ang lipunan natin, 'di ba? Mas malala at mas malayo pa ito kaysa simpleng put sa mga Hudyo na lalo lang silang nagmumukhang katawa-tawa. At handa akong tumaya na si Nick Fuentes ay hindi naman nagpaplanong lumipat ng panig. Ang punto niya ay mahalaga para sa kanya. Kung lalabas kayo at magiging masama tungkol sa mga Udyo, sana magtunog kayong matalino. Mahalaga ring tandaan na tingnan mo kung gaano sila katanga. Ipagpatuloy lang natin yon dahil sobrang bobo nila. Baka naglulutos sila. Nung sinabi nilang si Yahweh, Diyos ng mga Hudyo, ay wawasakin si Amalek. Parang, alam mo yon? Huwag mo akong pilitin pumili. Buti na lang nandito ako sa inyo. Kasi kung may tanong tungkol kina Shabbos Kestenbaum at Jake Shields, di ko alam kaninong panig ako. Hanggang doon lang masasabi ko. Kung wala ko sa pampublikong buhay at may botohan kina Shabbos Kestenbaum at Jake Shields, di ko alam kaninong panig ako. Hanggang doon lang masasabi ko. Alam mo yon? Si Shabbos Kestenbaum ay binatilang ni Nick Fuentes, isang papure sa pinaka-Nick Fuentes na paraan. Parang sinasabi niya mahalaga ang lohika. Totoo, mahalaga nga. Gusto kong makita si Nick at Shabbos na mag-debate. Gustong-gusto ko talagang makita yon. Buti na lang nandito ako para sa inyo. Hindi nyo kailangan mamili. Maling paghahati lang yan. Piliin ang America first. Hindi natin kailangan makisama sa mababang IQ. Hindi nga ito low IQ na antisemitismo. Low IQ lang talaga. Wala nga itong kahit ano. Yun na yun, eksakto yun. Lahat mababa ang IQ. At lahat na mababa ang IQ ay naloloko ng mababang IQ na antisemitismo. Delikado ito. Delikado si Nick Fuentes at parang problema na dapat labanan. Pero sina Jake Shields at Dan Bilzerian ang totoong gumagawa ng maruruming trabaho para sa lipunan. Araw-araw nilang pinapakitang tanga sila. Kung makikinig at maniniwala pa ang makatanga, wala na talagang pag-asa o magagawa para sa kanila. At walang intelektual na argumento, walang logical na argumento ang makakatulong sa kanila. Kung talagang iniisip mong si Dan Bilzerian ay isang autoridad sa kahit ano, kung talagang naniniwala ka dyan, hindi kita matutulungan. Walang makakatulong sa'yo. Hindi ka kailanman matutulungan. Palagi kang magiging tanga at makitid ang utak. Pero para sa iba pang mga tao dyan, marami pa tayong kailangan gawin. Sa anumang kaso, salamat sa inyong atensyon tungkol sa bagay na ito. Sigurado akong hindi mapapalit ng relihiyon si Nick Fuentes tungo sa Judaismo sa ngayon.